Kapatid, kumusta ka? How is your Christian life? Masaya ba? Saan man panig ka ng mundo naroroon, brothers and sisters? Anumang sitwasyon ang iyong kinakaharap? Kaya mo, nais kong bahagian kita ng salita ng Diyos. Hindi ka nag-iisa, brothers and sisters. Ang sabi niya sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to obey what I have commanded you. And surely, I am with you always till the end of age." Dalawang bagay ang nais niyang iparating sa atin. We must be a disciples. Maging disipulo tayo ng Panginoon. Ano ba ang pagiging disipulo, brothers and sisters? Ang pagiging disipulo ay we must be one who is willing to deny ourselves, to carry our cross, and follow God. Follow Jesus, brothers and sisters. Minsan kasi, ayaw natin pag-usapan ang salita ng Diyos. Minsan nahiya tayo. Minsan sinasabi natin, napaka-religyoso naman yan. Hindi tayo nababagay dyan. Brothers and sisters in Christ. Ang napakahirap at napakabigat na kasalanan natin bilang isang Kristiyano ay yung hindi natin kilala kung bakit tayo naging Kristiyano. Tanungin kita, bakit ka nga ba tinawag na Kristiyano? Alam ko, alam mo yan. Sapagkat ikaw naman ay isang tunay na Kristiyano. Brothers and sisters. So discipleship is the one who follows the gospel, the words of God, a doer of His words. Ang sabi nga niya, sino man na ikinahiya ako sa mata ng tao, ay ikakahiya ko rin siya sa harapan ng aking amang nasa langit. Brothers and sisters, we must always be a pleasing into the eyes of God. Special tayo sa Kanya, di ba? Ginawa niya tayo napaka-special. Binigay niya lahat yun na sa buong mundo ang ating pangangailangan upang tayo ay mabuhay. Ngunit minsan, brothers and sisters, hindi natin mapapansin kung sino ang nagbigay ng lahat ng bagay na ating kinasasaya, kinabubuhay. Na nakakalimutan natin yung nagbigay. Minamahal natin masyado ang kanyang binigay, ngunit yung nagbigay, nakakalimutan natin. Brothers and sisters, mula ngayon, huwag na natin ikahiya ang salita ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Sabi nga niya, if you are truly my disciples, I will show you the truth, and the truth will set you free. Brothers and sisters, sa huli ang sinabi niya, I am always with you till the end of time. Habang tayo'y nabubuhay, hanggang sa ang huling hininga natin, brothers and sisters, nariyan ang Panginoon sa atin if we are just be a true and authentic Christian. Pero kung Kristiyano lang tayo, paminsan-minsan at minsan hindi, brothers and sisters, the Lord will not accept us. We must be hot or cold. We cannot serve two masters at the same time, brothers and sisters. He always invites us to come with Him, to accept the Holy Spirit that is already embedded in our soul. Minsan na hindi natin alam. Ulang ako. Therefore, you are accepting that you are just a living soul. We are a living spirit, brothers and sisters. We are a temple of the Holy Spirit. We are made in the image and likeness of God. Pahalagaan natin ating buhay. Hindi pa huli ang lahat. Kung meron tayong mga kasalanan, siyempre, we must repent and have faith in God. Upang sa ganun ay makasama natin siya till the end of time. Di ba? Napakaganda. So kung saan ka man naroon, brothers and sisters, alam ko, lalakas ka. Because the Lord is there. Sabi nga na sa Exodus 14:14, I will fight for you. You have only need to be still. I have a plan for you. Yan ang sinabi niya, brothers and sisters. Thank you. Let's enjoy our Christian life. Masaya ang pagiging tunay na Kristiyano. Di ba? Yes. Let's give thumbs up to God.